purihin nyo siya. Kayong lahat niyang mga anghel, purihin nyo siya. Kayong lahat niyang hukbo, purihin nyo siya. Araw at buwan, purihin nyo siya. Kayong lahat ng mga bituing maniningning, purihin nyo siya. Kayong mga lahat ng mga langit at yung mga tubig na nasa itaas ng mga langit. So po yung Revelation chapter 5. Ang pag-awit ng mga anghel. Revelation chapter 5. Revelation chapter 5 verse 9 hanggang 14. Yung tagpo ng nakita ni Juan yung kordero. Sabi sa chapter 9, sabi sa verse 9, at sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay, at sa magitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. At sila iyong ginawang isang kaharian at mga pari para sa aming Diyos. At sila ay maghahari sa ibabaw ng lupa. Nakita ko at narinig ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng trono at ng mga nilalang na buhay at matatanda. At ang bilang nito ay milyon at libo-libo na nagsasabi ng may malakas na tinig, ang kordero na pinaslang ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kung nagsasabi sa kanya na nakaupo sa trono at sa kordero ay ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan at magpakailanman. At ang apat na nilalang na buhay ay nagsabing Amen. At ang matatanda ay nagpatira pa at sumasamba. Sa panghuling teksto, Colossians 3. Ito'y pumapatungkol ng sa ating pag-aawitan ay nagmula sa ating Panginoong Kristo, yung salita ay kusang lumalabas sa atin. Colossians 3:16, verse 16. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at ang mga spiritual na mga awiting spiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Manalangin tayo mga kapatid. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo ang aming Yehova, kayo ang aming Diyos na hindi nagbabago mula sa walang pasimula hanggang walang hanggan. Kayo ang tapat naming Diyos na nag-iingat sa amin at nag-iingat sa iyong mga katuroan mula pa sa aming mga ninuno, mga tapat na kalalakihan na iyong ginamit at iglesyang pinag-ingatan mo. At tunay nga, O Diyos, sa iyong katapatan ay napanatili mo kami at napanatili mo ang iyong katuroan hanggang ngayon na nagamit mo ang iyong tapat na iglesia upang tawagin ang iyong mga anak sa magitan ng iyong pangangaral. At nagpapasalamat kami, O Diyos, na kami ay kabilang sa iyong mga anak na tinawag mo. Mula sa walang pasimula, kami ay iyong inibig at pinagkalooban ng iyong biyaya sa aming Panginoong Kristo. Pinawalang sala sa aming mga kasalanan at binigyan ng bagong pagkatao. At nagpapasalamat kami na patuloy sa iyong biyaya ay pinagkakalooban niyo pa kami ng maraming biyaya sa aming bawat buhay. At hindi, Panginoon, sa sarili naming mga gawa, sa aming paghingi ng kapatawaran sa aming kasalanan,
hindi sa aming pagsampalataya o sa aming pag-aawitan ay mas lalo pa namin nararamdaman o mas lalo niyo po kaming pinagpapala. Hindi dahil sa mga gantong bagay, O Diyos, dahil lamang kami ay nakaupong sa aming Panginoong Jesucristo sa magitan ng pananampalataya at kusang lumalabas sa bawat anak niyo ang lahat ng mga spiritual na pagpapala na nanggagaling sa aming Panginoong Jesucristo. Papasalamat kami, O Diyos, na pinagkalooban niyo kami ng pagkakataon ngayong araw na ito upang i-celebrate namin ang nangyaring reformasyon. At nagpapasalamat kami na tunay nga, O Diyos, na kayo ang tapat na Diyos na nag-iingat sa inyong iglesia. At nawa, pagkalooban niyo kami ng karunungan upang maintindihan ang bawat speech na maririnig namin sa hapon na ito. Pagkalooban niyo kami ng kalakasan sa aming pananampalataya. At alam namin na ang mga bagay na ito ay importanteng malaman namin dahil ito ay sa mga bagay na patungkol sa aming mga pinagdaraan ng controversy. At nagpapasalamat kami na kayo ang nagpapaunawa nito sa amin dahil kayo ang karunungan at nagkakaloob sa amin ng karunungan na ito dahil sa aming Panginoong Jesucristo lamang. At nawa kayo ang gumabay at sumama sa aming mga magsasalita sa hapon na ito, sa aming pastor at kay Candidate Tyler. At kami na yung mga anak ko, Diyos, ay ganyan ng kapayapaan at magkaroon kami ng kagalakan na kami na iyong iglesia ay nagsasama-sama ngayon, nagkakaisa sa isang pananampalataya, sakramento, at isang Panginoon. At nawa, O Diyos, ay samahan niyo kami sa hapon na ito. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala at ilayo niyo po kami sa lahat ng masama at dinadalangin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating Reformation Day Fellowship, ang ating pong activity ay mag-start po tayo sa first speech na tayo ay papangunahan ng ating pastor, si Pastor Jeremiah Pascual, at ang kanyang speech ay pumapatungkol sa the Reformed tradition of singing. After po ng speech ni Pastor ay magkakaroon po tayo ng question and answer, and then maliit na break time, tapos susundan po ito ng speech naman ni Candidate Tyler na pumapatungkol sa singing according to the 69th article of the Church Order. At yung kay Pastor Jeremiah ay singing according to the Heidelberg Catechism. Natawagan natin si Pastor Jeremiah para sa kanyang speech. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, ay ating basahin muna yung second commandment sa Exodus 20. Exodus 20. Naririnig po ba ako sa live? Paki-check na po. Sa Exodus 20 ay naroon ng second commandment starting from Exodus 20 from verse 4 hanggang 6. Doon ay pumapatungkol ito sa second commandment.
At mamaya ay ating babasahin naman yung Lord's Day 35 and 38 ng Heidelberg Catechism in relation to that second commandment. Bagamat ang Lord's Day 38 ay patungkol sa fourth commandment, pero ito ay patungkol pa rin sa element ng corporate worship. Basahin natin sa chapter 20 ng Exodus, verse 4. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o na anumang kawangis na anumang nasa langit sa itaas o na nasa lupa sa ibaba o na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos sa mapanibughuin na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. At magandang talata rin yung 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, kung bakit ipinagbawal ng Diyos ang mga imahe. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya ipinagbabawal ang anumang larawan at gagawin itong kawangis ng anuman bilang pagsamba sa Diyos, sapagkat ang katanggap-tanggap na larawan lamang sa Diyos ay ang ating Panginoong Kristo. At sabi sa Hebreo, si Kristo ang exact image of the invisible God. At bilang pagpapaliwanag sa second commandment, basahin natin yung Heidelberg Catechism, Lord's Day 35. Meron tatlong question and answer ang Lord's Day 35, question and answer 96, 97, and 98. Pakinggan ninyo ang question and answer 96. Kung meron kayong psalter ay nasa likod na inyong psalter, nga lang yan ay Ingles. Ano ang hinihingi ng Diyos sa ikalawang utos? Sagot, na tayo ay hindi dapat sa anumang paraan kakatawan sa Diyos sa pamagitan ng mga larawan o sambahin siya sa anumang paraan kaysa kanyang ipinag-utos sa kanyang salita. Question and answer 97. Ibig sabihin ba'y huwag gagawa ng mga larawan? Sagot, ang Diyos ay hindi magagawang katawanin, ni maaaring katawanin ng anumang paraan. Subalit tulad sa mga nilikha, bagamat maaari silang katawanin, ipinagbabawal ng Diyos na magkaroon ng anumang pagkakatulad sa kanila upang sambahin sila o upang paglingkuran nila ang Diyos. At ang huling question and answer, 98. Subalit ipinahihintulot ba sa mga iglesia ang mga larawan gaya ng mga aklat para sa mga karaniwang tao o laity? Sagot, hindi. Dahil hindi tayo dapat magpanggap na mas matalino kaysa sa Diyos na siyang nagnanais na maturuan ng kanyang bayan, hindi sa pamagitan ng mga piping larawan o dumb images, kundi sa pamagitan ng buhay na pangangaral ng kanyang salita o lively preaching. Marahil marami nagtatanong sa inyo kung bakit kailangan ng mga ganitong speech patungkol sa corporate worship o patungkol sa pag-aawitan sa ating panambahan. Kailangan ng speech na ito dahil tayo ay nasa gitna ng controversy at nakaugalian na ng reform na kapag tayo ay nasa gitna ng controversy, marapat lamang na tayo ay mapaliwanagan patungkol sa ating mga doktrina o distinctive. Mahalaga para sa atin na maunawaan kung bakit natin ginagawa ang isang bagay o bakit natin sinasampalatayanan o pinapaniwalaan ang isang bagay. Mariin ang sinasabi ng Lord's Day 35 na ang Diyos ay hindi marapat sambahin sa anumang paraan maliban sa kanya nang iniutos sa kanyang salita. Ang sinasabi ng Lord's Day 35 bilang pagpapaliwanag sa second commandment, ang sinasabi ng Diyos, hindi maaaring sambahin ng Diyos maliban lamang sa mga paraan na kanyang sinabi sa kanyang salita.
At wag natin kakalimutan na ang second commandment ay patungkol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang paglabag sa second commandment ay idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang ipinapaliwanag ng katekismo ay ang second commandment at ang commandment na ito ang principle sa lahat ng ating pagsamba sapagkat ito ay patungkol sa worship. Ang lahat ng ating buhay ay patungkol sa pagpapasalamat sa Diyos o worship. Ang ating panambahan ay dapat alinsunod sa salita ng Diyos at ito ang prinsipyo na sinusunod ng bawat Reformed Church. Alam ng bawat Reformed Church kung paano nila gagawin ang mga alituntunin at mga elemento sa kani-kanilang mga panambahan, pampubliko, or corporate worship. Mahalaga sa atin ang pangalawang utos bilang mga mananampalataya at bilang isang iglesia. At itinuturing natin itong malinaw na kalooban ng Diyos kung paano natin siya sasambahin, lalo na sa usapin ng corporate worship. Sapagkat sa panambahan ng Panginoon, hindi maaari na sa corporate worship ay mayroong mga alituntunin na gawa lamang ng tao. Sapagkat gaya ng sabi natin kanina, ang second commandment ay patungkol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Anumang bagay na hindi pinag-utos ng Panginoon ay malino na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Siya lang kasi, ang Diyos, ang may solong autoridad at kapangyarihan upang magtakda ng mga alituntunin patungkol sa ating panambahan. Sagana ang pagtuturo ng salita ng Diyos patungkol sa mga prinsipyo kung paano siya sasambahin. At isang paglapastangan sa kanyang kautusan na isawalang bahala ang mga alituntuning siya mismo ang siyang nagtakda para sa ating corporate worship. Ang tawag sa utos na ito ng Diyos na may kinalaman sa panambahan ay Regulative Principle of Worship o RPW. At sa hapong ito, ang ating interes ay itutuon natin sa isang partikular na elemento ng worship, ang pag-aawitan o congregational singing na bahagi pa rin ng RPW. Merong mga elemento na sinasabi ang second commandment o yung regulative principle of worship. Ito ay yung elemento ng pananalangin, elemento ng pag-aawitan, pangangaral, mga sakramento at ang pagbibigay. At sa Lord's Day 38 ay binigay ng Lord's Day 38 ang mga mahalagang elemento ng panambahan. Ang sabi bilang pagpapaliwanag sa ikaapat na utos, ano ang inihingi ng Diyos sa ikaapat na utos? Una, marapat bilang isang Kristiyano na ang ministeryo ng Ebanghelyo at ng mga paaralan ay pangalagaan. At ako lalo na sa Sabat, iyan ay ang araw ng pamamahinga, masikap na dadalo ako sa iglesia ng Diyos upang una, makinig ng kanyang salita, preaching. Pangalawa, tanggapin ang mga sakramento. Pangatlo, tatawag ako sa pangalan ng Panginoon ng hayagan o pampubliko at mag-aambag ako upang maibsan ang mga dukha. Yung sinabi na ako ay tatawag sa pangalan ng Panginoon ng hayagan, pumapatungkol ito hindi lamang sa congregational prayer, kundi sa congregational singing. Bagamat hindi nabanggit sa Lord's Day 35, bilang pagpapaliwanag sa second commandment, ang usapin ng singing o pag-aawitan, pero ipinapalagay natin kasama ito sapagkat ang punto ng katekismo ay about worship. At kagaya nga sabi natin kanina, ang Lord's Day 38 ay mas detalyado patungkol sa mga elemento ng worship at ang pagtawag ng pampubliko sa pangalan ng Panginoon kasama doon ang pag-aawitan natin. Sapagkat ang pag-aawitan ay katumbas na rin ng pananalangin. Kapag sinabing pag-awit, ito ay pumapatungkol sa mga letrang nilagyan ng sukat at ng musika sa lengguwaheng nauunawaan natin. Mahirap umawit ng isang awitin na hindi mo nauunawaan. Mahirap magkaisa kapag tayo'y umaawit kung kanya-kanya tayong lengguwahe na inaawit. Mahirap umawit kung ang ating inaawit ay labag sa kung ano ang paniniwala natin bilang Reform at bilang mga Kristiyano. At mahirap ma-imagine ng worship kung walang pag-aawitan. Naging mahalaga na ang elemento ng ating public worship ang pag-aawitan. Nakuha natin ang prinsipyong ito
simula pa ng pasimula ng sanlibutan. Kung maaalala ninyo, si Enos ay nag-lead o pinangunahan ng mga mananampalataya noon sa chapter 4 ng Genesis, kung saan tumawag sila sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon ng pampubliko. Nagkaroon sila ng isang organisadong pagtawag sa pangalan ng Panginoon at kasama dito ang pag-aawitan. Sapagkat sa panahon pa lang ni Lamech ay marunong na ang tao na gumawa ng mga tula na may sukat at musika. Kaya ipinapalagay natin na maging sa panahon nila Enos sa kanilang panambahan ay meron ng pag-aawitan. Ang pag-aawitan ay pagsamba sa Diyos. Ito may ginagawa natin sa loob ng church, sa loob ng corporate worship, o ginagawa natin ng pribado sa ating mga tahanan. Ito ang sinasabi sa Psalm 47 verse 1. Ang sabi sa Psalm 47 verse 1, palakpak ang inyong mga kamay, kayong lahat ng mga bayan, sumigaw kayo sa Diyos ng malakas na tinig ng kagalakan. Ito ay pumapatungkol sa corporate worship. At ang sabi sa chapter 63 verse 5, ang sabi, O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Hahanapin kitang maaga, nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, ang aking laman sa iyo ay nananabik, gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. Malinaw na ang panambahan at pag-aawitan ay ginagawa ng pampubliko o maging sa pribadong bagay. At kahit sa kasaysayan ng langit, ang pag-aawitan ang isang bagay na kusang nangyayari sa kalangitan. At isa din itong bagay na hindi kinapapaguran ng church triumphant o ng iglesia na nauna na sa atin doon sa langit. Hindi rin ito kinapapaguran ng mga hinirang ng mga anghel. Sabi sa Job 38 verse 7, Isaiah 44 verse 23, Luke 2 verses 13 hanggang 14, and Revelation 5 verses 8 hanggang 14. Maging ang langit ay meron ding awitan. At kasama doon ang mga banal at ang mga anghel. Ang pag-awit sa Diyos ay isang privilege na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi ito isang karapatan. Sapagkat ang ating kalikasan ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang ating kalikasan bilang makasalanan. Isang biyaya na tayo ay umaawit ng mga papuri sa Diyos na siyang karapat-dapat sa lahat nating panambahan. Isa itong liberty o kalayaan natin bilang mga Kristiyano. Pero nakakalungkot, mga minamahal, may mga ministro, pastor, na ginagambala ang kalayaan nating magpuri sa Panginoon. Tayo ay nasa gitna ng isang controversy na patungkol sa pagsamba sa Diyos ayon sa kautusan ng tao o ng man-made law. Isang kautusan na nagsasabi na kapag umaawit ka ng mga awiting wala sa 150 Psalms of David, ito daw ay kasalanan. Yung mga awit na nasa Biblia, yung 150 chapters of Psalms, kapag umawit ka daw ng ibang awitin na labas sa 150 Psalms, ang tawag daw doon ay kasalanan. Ang mga ministrong ito ay nagtuturo ng exclusive psalmody na sinasabi daw ng second commandment. Ang sabi nila, hinihingi ng second commandment, hinihingi ng regulative principle of worship, ang exclusive psalmody. Ang 150 psalms lang ni David ang kinakailangang marinig sa corporate worship. Pero mga minamahal, walang exclusive psalmody sa Lord's Day 35 at Lord's Day 38. Sa Lord's Day 38, hindi nga binanggit ang salmo ni David bilang elemento ng ating panambahan. Sa Lord's Day 38, hindi nga binanggit ang ating pag-aawitan, bagamat ito'y pinapalagay natin na implied sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon ng pampubliko. Walang tinuturo ang katekismo na kapag umaawit ka ng himno, kagaya ng Praise God from whom all blessings flow, ay nagkakasala ka against second commandment.
Sinasabi ni na Reverend Andy Lanning at Reverend John Flores ng First Reformed Church of Bulacan na ang pag-awit maliban sa mga salmo ni David ay kasalanan at isang napakalaking krimen sa harapan ng Panginoon. Sumasamba ka daw sa Diyos-Diyosan kung kakantahin mo ang Praise God from whom all blessings flow. Kasi nga ang awit na ito ay hymn at hindi salmo ni David. Guilty ka kapag umaawit ka ng hymno sa church. Pero hindi ka guilty kung aawit ka ng hymno sa labas ng corporate worship. Ibig sabihin, hindi ka hahatulan ng kautusan kung kumakanta ka lang ng salmo sa panambahan ng iglesia ng Panginoon. Sa halip na makapagpahinga ka sa iglesia, magiging mabigat tuloy sa iyo ang kautusan. Dahil sa bahay, pwede mong kantahin ng praise God, pero pagdating mo sa church, hindi mo pwedeng kantahin ito. Dahil kasalanan kapag kumanta ka ng praise God o anumang hymno, bagamat ito ay naglalaman ng mga katotohanan ng Panginoon. Sa bahay mo naroon ang totoong kalayaan, so to speak. Kasi na-exercise mo ang iyong Christian liberty sa pag-aawitan kapag nasa loob ka ng bahay. Pero sa church, hindi pwede. Tatanggapin lamang daw ng Diyos ang tinig ng mga banal kung susunod ka sa exclusive psalmody. Hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong pag-aawitan kung hindi exclusive psalmody ang iyong prinsipyo. Hindi ito ang itinuturo ng ating mga Reformed Creed. Hindi ito ang itinuturo ng Heidelberg Catechism. Ang buod ng pangalawang utos ay kinasusuklaman ng Diyos ang pagsamba sa mga larawan bilang pagsamba sa Kanya. Dahil ang nais niya ay sambahin siya sa espiritu at katotohanan at hindi sa mga bagay na nakikita o maging sa mga bagay na pinagpipilitan nating prinsipyo ng panambahan. Pinangunahan ni Aaron ang bayan ng Israel na gumawa ng isang gintong guya, ng isang batang guya o batang baka. At ginawa nila ito upang sambahin ang gintong guyang ito. Ngunit hindi lamang ito simpleng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang totoo, hindi sumasamba sa ibang Diyos ang Israel. Totoo, lumabas sila ng Ehipto dahil ayaw nilang sumamba sa loob ng Ehipto dahil nasa loob ng Ehipto ang mga iba't ibang Diyos. Ang Israel ay hindi sumasamba sa ibang Diyos. Kaya anong ginawa nila? Pinangalanan nila ang guya na siyang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. Ang pangalan ng gintong guya ay Jehovah. Gumawa sila ng imahe ng Diyos at sinamba ito. At sabi ni Moises sa Exodus chapter 32 verse 21, ito ay napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kinatawan ng mga imahe ang Diyos at ayaw ito ng Diyos sapagkat ito ay pamamaraan ng pagsamba na hindi niya laban sa kanyang kalooban o naisulat sa kanyang mga salita. Siya ay buhay na Diyos, hindi katulad ng mga Diyos-Diyosan. At liban sa kanya ay wala ng iba pang Diyos. Kahit pa sabihing pangalan niya ang nasa imahe, God demands exclusive worship. Ang hinihingi ng Diyos ay eksklusibong pagsamba lamang sa Kanya. Wala siyang kahati sa kaluwalhatiang ito. Mula sa katotohanan ito ay nagpatuloy ang Lord's Day 35 at sinabing, o sambahin siya sa anumang paraan, maliban sa Kanya nang iniutos sa Kanyang salita. Hindi niya nais na sambahin siya ninuman sa paraang hindi niya iniutos. Yun ang ibig sabihin ng Regulative Principle of Worship o RPW. Sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang tao ang nagtatakda ng pagsamba. Ngunit ang Diyos ay hindi patay na Diyos katulad ng mga imahe. Siya ang nagtatakda ng mga alituntunin patungkol sa kanyang pagsamba, patungkol sa padambahan ng kanyang iglesia. Hindi tayo malaya
na gumawa ng sarili nating pamamaraan ng pagsamba, kaya tayo merong RPW. Kung gagawin natin niyon, hindi ang tunay na Diyos ang ating sinasamba. Ang tawag sa ganoong uri ng pagsamba ay will worship. Ito ang sabi ko sa Colossus 2:23. Colossians chapter 2 verse 23. Ang bagay niyo ito ay merong anyo ng karunungan sa pagsambang ayon sa sariling kagustuhan, sa pagkababa at sa pagpapahirap sa katawan, ngunit wala silang kabuluhan laban sa kalayawan ng laman. Yun ang sinasabi ng Colossians 2:23. Ito ay patungkol sa will worship o yung pagsamba ayon sa sarili nating kagustuhan o kalooban. Hindi dapat maging usapin kung ang kautusan ba ay applicable sa ating personal lives o sa ating corporate worship. Hindi dapat ito usapin sa pangalawang utos. Ang Diyos ang nagtatakda kung paano tayo mamumuhay bilang mga mananampalataya. Ang ating buhay ay usapin lagi ng kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang second commandment ay hindi lamang applicable sa corporate worship, ito ay applicable din sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya pag sinabi mo na isang kasalanan na umawit ng praise God from whom all blessings flow o ng himno sa panambahan ng Panginoon, pero pagdating sa bahay ay hindi ito kasalanan, isa itong kabulaanan. Pag sinabi mo na kasalanan ng isang bagay, hanggang bahay mo ay hahabulin ka ng kasalanan ito. Isang pabigat para sa iglesia ang ganitong alituntunin ng mga nagtuturo ng exclusive psalmody. Ang totoo, kapag hindi inuutos ng Diyos, ibig sabihin ito ay bawal. Kapag hindi inuutos ng Diyos na gawin mo, ang ibig sabihin ito ay pinagbabawalan ng Diyos. Ang sinasabi ng regulative principle of worship ay ganito: gawin lamang kung anong inuutos at kung ano ang hindi inuutos ay ipagbawal. Ang kabaliktaran ng RPW ay ang normative principle of worship. Ang normative principle of worship ay ang prinsipyo na ginagamit ng mga Lutheran at ng Roman Catholic. Sinasabi nila na kung anong hindi pinagbawal ay maaaring gawin sa church o maaaring gawin sa worship. Yun ang sinasabi nila. Ang tawag doon ay normative principle of worship. Ano mang labag sa RPW, ano mang labag sa second commandment, ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sana malinaw yan. Ang RPW ay usapin ng kung ano lamang ang inuutos ng Diyos. Ito ang prinsipyong itinuturo ng katekismo. Ano mang hindi inuutos na paraan ng pagsamba ay hindi tatanggapin ng Panginoon. Mula sa presentation ito ng katekism ay naninindigan tayo na ang RPW ay ang second commandment. Kaya pag sinabi mo na dinidimad ng RPW na ang kakantahin lamang ay mga salmo, dapat hanggang bahay mo ang kinakanta mo ay salmo. Dahil ang RPW at second commandment ay parehas lang. Yun ang position natin bilang Dutch Reformed Church. Ang second commandment at regulative principle of worship ay iisa lang. Sa answer 98 ng Lord's Day 35, makikita natin na itinataas ng katikisim ang salita ng Diyos. Ito ang sabi sa answer 98, Lord's Day 35. Subalit pinahintulot ba sa mga iglesia, mga larawan gaya ng mga aklat para sa mga karaniwang tao? Hindi. Dahil hindi tayo dapat magpanggap na mas matalino kaysa sa Diyos na siyang nagdanais na maturuan ang kanyang bayan hindi sa pamagitan ng mga piping larawan o ng mga patay na mga imahe, kundi sa pamagitan ng buhay na pangangaral ng kanyang salita o lively preaching of the Word of God. Itinaas ng katekism ang Word of God. Kasi nga, lagi tayong nakakiling na sundin kung ano ang kalooban ng nakakarami. Kaya nga tinanong ng katekism, hindi ba pwede na para sa mga karaniwang tao ay magkaroon ng mga imahe? Ang sabi ng katekism, hindi pwede.
Hindi tayo pwede magpanggap na mas marunong tayo sa Diyos. Ang inclination natin, ang nature natin, ay sundin kung ano ang sinasabi ng nakakarami. Kapag gusto ng nakakarami na ito ang gawin sa worship, yun ang gagawin natin dahil natatakot tayo na sumalungat sa atin ng maraming tao. Ganito ang pagsamba na hindi tinatanggap ng Diyos. Hindi niya tinatanggap ang pagsamba na ayon lamang sa kagustuhan ng karamihan o ng kakaunting mga tao. Ang pangangaral, sabi ng katekismo, ang sentro ng ating panambahan. Lahat ng elemento ng panambahan ay nakadepende sa pangangaral. Pwede nating sabihin na ang pangangaral ang pinakamahalagang elemento ng ating worship. Ang salita, ang center of worship. Ang salita o yung word ay central sa ating corporate worship. Ito man ay sa ating private worship o maging sa ating corporate worship. Sumasang-ayon tayo na ang second commandment ang namamahala sa ating corporate worship, pero hindi mo ito makukulong lang sa church. Applicable din ito sa ating personal lives. Ang corporate worship at private worship ay kapwa pinamamahalaan ng second commandment, wala nang iba. Ang ating corporate worship at ang ating personal lives ay pinamamahalaan ng kautusan ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng pasasalamat ay dapat nakaayon sa katotohanan, naaayon sa kung ano lamang ang itinakda ng Diyos. Hindi ka maaari magpasalamat sa Diyos sangayon lang sa sarili mong kagustuhan, hindi tatanggapin ng Panginoon yon. Ang salita ay sumasaklaw sa bawat aspeto ng ating pamumuhay bilang isang iglesia. Walang tututol sa katotohanan ito na ang salita ang sumasaklaw sa ating pamumuhay, sapagkat lahat ng ating pamumuhay ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay kahit kailan hindi mo maihiwalay sa salita ng Diyos. Hindi ka maaaring mamuhay bilang Kristiyano maliban sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith and the Word are inseparable. Lahat ng ating gagawin ay para dapat sa kapurihan ng salita ng Diyos. At yun ang sinasabi ng 1 Corinthians 10 verse 31. Lahat ng bagay, ikaw man kakain, iinom, o anumang gagawin mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Anumang labag dito sa prinsipyong ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang prinsipyo ng ating pamumuhay ay ang kalooban ng Diyos, ang kautusan, yung kanyang prescriptive will. Yun ang ating principle. Sa kautusan ay meron tayong kalayaan. Hindi ito isang pabigat para sa atin. Ang kautusan ay naroon ang ating kalayaan sapagkat ito ay isinulat na sa ating mga puso. At hindi ito isang bagay na ginagawang pabigat sa atin. Spontaneously, ang kautusan ay nagiging buhay na natin. Sapagkat ang kautusan ay ang kalooban ng Diyos. Ito ay isang magaan na pamatok na inilagay sa atin ng Panginoon sapagkat tinupad na ni Kristo ang buong katuwiran ng kautusan para sa atin. Ang kautusan ay instrumento na ngayon bilang standard of Christian living and thankfulness to God. Kapag sinabi ng second commandment na huwag kang uuklit na anumang larawan at sasambahin mo ito, nisasamba ka sa Diyos sa pamagitan ng mga larawang ito, o nisasamba ka sa Diyos sa pamagitan ng mga paraan na hindi niya iniutos, ang kautosang ito ay sinusunod natin sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Hindi natin sinusunod ang second commandment for the sake of second commandment. Sinusunod natin ang kautosang ito sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat ang nakikita natin sa kautusan ay hindi ang ating pagsunod, kundi ang pagsunod ni Kristo na ating katuwiran. At ang pananampalataya hindi lamang inuunawa ang mga bagay na naririnig nito o nababasa nito, kundi inuunawa ng pananampalataya ang pinakapuso ng kung ano ang kanyang narinig at kung ano ang kanyang nabasa. Naunawaan natin ngayon na ang kahulugan ng second commandment ay hindi lamang patungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan o pag-ukit ng mga larawan,
Ang second commandment ay nagsasabi na dapat nating sambahin ng Diyos ayon lamang sa kanyang kapahayagan sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun yung central principle at fundamental truth behind second commandment. Bagamat applicable ang second commandment sa ating personal worship at private worship, mariin pa rin nating binibigyan ng kaibahan ang corporate worship at private worship. Sa ating private worship, ang mga elemento ng public worship ay hindi maaaring gawin dahil ang church lamang ang binigyan ng kapangyarihan na pairali ng mga elemento para sa corporate worship. Ang mga elemento na nauukol lang sa ating corporate worship. Hindi mo pwedeng gawin yun sa sarili mong bahay o sa mga family worship o maging sa school. Halimbawa na lang dito ang pangangaral at mga sakramento. Ang pangangaral ay pinagkaloob na kapangyarihan sa iglesia sa pamamagitan ng isang itinalagang pastor na siyang mamamahala sa pangangaral at mga sakramento. Hindi ka maaaring mangaral sa iyong tahanan. Hindi ka rin maaaring magbigay ng mga sakramento sa bahay. Malaya tayong magpuri sa Diyos sa ating mga tahanan. O kahit saan mo gusto maaari kang magpuri sa Panginoon. Bagamat hindi katulad ng ating liturgy sa ating corporate worship. Pero pareho lang ang principle, mga minamahal. Sa corporate worship man o sa private worship, iisa lang ang prinsipyo na umiiral. Gawin ang lahat ng mga bagay para sa kaluwalhatian ng salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng mangaral pero pwede mong ipaliwanag ang salita sa iyong pamilya. Hindi ka maaaring magbigay sa family worship ng mga offering kagaya ng general fund, benevolence, and so on and so forth. Pero ang trabaho mo o yung negosyo mo ay instrumento ng Diyos upang matugunan mo ang pangailangan sa iglesia, lalo na ng mga dukha sa iglesia. Sa tahanan, pwede kang mag-pray at umawit. Bagamat hindi katulad ng ating liturgy o pananalangin sa iglesia o pag-aawitan sa iglesia. Sumasalamin sa ating tahanan ang principle na ginagamit din sa ating iglesia. Ulitin ko, yung principle na meron sa tahanan ay yung principle din na nanggagaling din sa iglesia. Hindi ito magkaibang principle, bagamat magkaiba lang ng forma. Ang Diyos ay hindi nakatingin sa forma, ang Diyos ay nakatingin sa principle. Ang tinitignan ng Diyos ay yung prinsipyo ng panambahan. Tama lang yun. Tama lang na sabihin natin na ang principle ng church, corporate worship, ay sumasalamin din sa ating private worship. Kasi ang ating buhay ay nakasentro na sa church. At wala tayong karapatang lumayo sa church, sabi sa Belgian Confession Article 28 and 29. Wala tayong karapatang lumayo physically sa church or maging sa bawat prinsipyo na meron ng iglesia. Ang ating buhay ay nakasentro sa iglesia sapagkat nasa iglesia ang kaligtasan, sabi ng Belgian Confession. Sa iyong tahanan, ang salita ng Diyos ay dapat maituro. At mula sa pagtuturo ay mangyayari ang pag-aawitan bilang pagsamba sa Diyos. Ang pag-aawitan na ito ay nababalutan ng salita ng Diyos. Kaya isang kasalanan na maging pabaya tayo sa bagay ng pag-aawitan. Dahil ang pag-aawitan na ito ay binalot ng salita ng Diyos. Kaya hindi maaari na tayo ay maging pabaya sa usapin ng singing. At ang salita ay nasa mga salmo ni David. Ulitin ko, ang salita ng Diyos ay nasa mga salmo ni David at maging sa mga tapat na himno. Ang salita ng Diyos ay nasa mga salmo ni David at ang salita ng Diyos ay naroon din sa mga tapat na himno na ating kinakanta sa ating iglesia, kabilang ang Praise God from whom all blessings flow. Pero iba ang tinuturo ni Reverend Lanning. Sinasabi niya na exclusive psalmody ay hinihingi ng second commandment
o ng regulative principle of worship. Ang sinasabi niya na ang RPW, ang hinihingi nito ay exclusive psalmody. Wala kang ibang kakantahin kundi ang 150 Psalms of David. Ito ang sabi niya. Pakinggan ninyo. Meron lamang isang principle of worship, exclusive psalmody. Ang exclusive psalmody lang ang consistent sa hinihinging pag-aawitan ng Diyos. Ang exclusive psalmody ay hindi naman mali per se. May mga Reform at Presbyterian churches na ginagamit ito alinsunod sa kanilang Christian liberty. Meron tayong mga kapatid na mga Reform at Presbyterian na pinapractice ang exclusive psalmody. Pero, on the basis of their Christian liberty, never nilang sinabi na ang exclusive psalmody ay hinihingi ng second commandment. Hindi katulad ng ginagawa nila Reverend Lanning at Reverend John Flores. Gumagamit sila ang mga Reform at Presbyterian churches ng mga versification ng psalm katulad ng ating Psalter. Ito ay ang mga versification ng psalm. Kapag sinabing versification, hindi ito mismo ang salmo. Okay? Hindi ito ang salmo. Ito ay mga versification lamang ng psalm. At ang nilalaman nito ay mga katotohanan na nasa salmo ni David. Ginagamit din ng mga ibang Reform at ng ibang Presbyterian churches ang mga versification ng psalm. Kagaya ng ating 1912 Psalter, o maging sa mga Reformed Presbyterian, ang ginagamit nila yung Scottish Psalter, o maging sa mga French Reform, o maging sa Canadian Reform, ginagamit din nila ang Genevan Psalter. At sa ating kasaysayan bilang Dutch Reform, ang ginagamit dati sa Netherlands ay yung Dathins Psalter, o yung mga versification sa Netherlands. Ang ibig sabihin ng versification ay mga summary ng Psalm. Hindi ito ang Psalm. Hindi ito ang Book of Psalm of David. Ito ay mga summary lamang kung saan nakalagay dito ang mga katuruan ng mga salmo, kaya nating inaawit. Narito ang salita ng Diyos. Sina Hendrik de Cock at Simon van Velzen ng Upskiding noong 1834. Ang Upskiding, doon tayo galing mga kapatid, na naging Reformation ng 1834. Ang ibig sabihin ng Upskiding ay separation o cessation. Sina Hendrik de Cock at Simon van Velzen ay nanindigan na salmo lamang ang aawitin sa corporate worship. Bagamat si Simon van Velzen ay walang problema sa mga himno sa church, pero ang mga ministrong ito ng Upskiding ay hindi ipinilit ang pag-awit sa mga salmo based sa second commandment. Hindi sinabi ni Hendrik de Cock, nakakantahin lamang natin ang salmo dahil ito ang hinihingi ng second commandment. Hindi sinabi ni Simon van Velzen, okay, kakantahin natin ang mga salmo kasi ito ang hinihingi ng second commandment. Ang totoo, ang sabi ni Hendrik de Cock at ng kanyang consistory, sila ay nag-a-abide sa 69th article of the church order. At ang 69th article ng church order ay nilalaman ng mga salmo ni David at ng mga himno. Hindi sinabi ni Hendrik de Cock, mali ang Article 69 ng Church Order. Nag-abide sina Simon van Velzen at si Hendrik de Cock at ang kanilang consistory sa sinasabi ng Article 69 ng Church Order. Kakantahin yung 150 Psalms of David at yung mga iba pang himno. Alinsunod sa kagustuhan ng church. Ito rin ang observation ni David Engelsma sa PRCA o sa Protestant Reformed Churches in America, especially noong 1962 dahil nagkaroon sa Synod of 1962 ng overture na babaguhin na daw yung 69th article of the Church Order at ilalagay yung mga himno na aaprubahan muna ng Synod. Hindi pumayag ang Synod. Ang sabi ng Synod, walang idadagdag na mga himno sa ating mga awitin. Ayaw nilang magpasok ng mga himno sa ating church, sabi ng PRCA. Pero ang maganda dito, ang sabi ni David Engelsma, hindi nanindigan ng Synod
na yung sinabi nila na walang papasok ng mga himno based on the second commandment. Hindi nila sinabi, walang papasok ng mga himno sa atin kasi yun ang sinasabi ng second commandment. Wala silang sinabing ganun. Wala silang sinabi na ito ang sinasabi ng regulative principle of worship. Mga salmo lang ang ating aawitin. Ang sabi ni Engelsma, hinihingi ng Diyos sa church na umawit at hinihingi niya na awitin ng salita. Ang pinakatumpak na alituntunin sa pag-awit ay to sing the word. Yun ang pinakatumpak na prinsipyo ng pag-aawitan. To sing the word. Na ang salitang ito ay nasa mga salmo. Ang salita ng Diyos ay nasa mga salmo. Kaya natin inaawit ang mga salmo. Naninindigan tayo na dapat nating awitin ang salita. Ang salitang iyon ay ipinahayag sa Biblia. Hindi ito mismo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nilalaman ng Biblia. Sapagkat ito ay translation lamang. Kaya nga kapag nagpipreach ang pastor at gumagawa siya ng sermon, hindi siya pumupunta muna sa ABAB o sa KJV. Ang pinupuntahan niya ay yung original Greek at yung original Hebrew dahil naroon ang salita ng Diyos, yung inspired word of God. Ang mga translation na ito ay merong mga pagkakamali at hindi ganoon ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nasa Biblia bagamat ito ay translation lamang. Ang salita ng Diyos ay nasa ating mga ecumenical creed, kagaya ng Apostles' Creed, Nicene Creed, Athanasian Creed, o maging ng Chalcedonian Creed. Ang salita ng Diyos ay nasa ating mga Reformed Creed, katulad ng Three Forms of Unity, at isama mo na yung Westminster Standards. At ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay nasa praise God from whom all blessings flow. Alin sa mga artikulo ng praise God from whom all blessings flow ang labag sa katotohanan ng Diyos? Wala. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nasa himno ng praise God from whom all blessings flow. Sa klaro ng salita ng Diyos, ang lahat ng mga ito na hinihingi ng Diyos na kung saan ang salita ay yun ang aawitin natin. Kung nasaan naroon ang salita, marapat lamang na awitin natin ang bagay ang himno o ang salmo ni David sapagkat naroon ang salita. Ang laging hinahanap ng Espiritu Santo ay hindi yung Biblia kundi yung salita ng Diyos. Lagi tayong dinadala ng Espiritu papalapit sa salita ng Diyos sapagkat naroon ang ating kaligtasan. Ang salita ng Diyos ang ipinapangaral, ang ipinapanalangin natin, ang ipinapasalamatan natin, ang nakikita natin sa tuwing tayo ay mayroong mga sakramento. At ang salita ng Diyos, ang ating inaawit sa ating congregational singing. Ang salitang iyon ay totoong mga nasa salmo ni David. Kaya naninindigan tayo na tayo bilang Dutch Reformed at Reformed Protestant Church ay dapat kantahin ng mga salmo sapagkat narito ang salita ng Diyos. Ang principle na ito na to sing the word, awitin ang salita ng Diyos, ay consistent sa tinuturo ng Lord's Day 35 na ginagawang central ang salita ng Diyos sa worship. Ang sabi ng katekismo, ang salitang ito ang nahayag sa kanyang kautusan at pangangaral. Kung anong sinabi sa kautusan, ayun lamang ang gagawin. At sabi, huwag tayo maging mas marunong pa sa Diyos sapagkat ang mga banal ay tuturuan ng Diyos sa pamagitan ng buhay na pangangaral ng salita. Central ang salita ng Diyos sa worship. Hindi naunawaan ni Reverend Flores ang prinsipyong ito o yung position na ating tinitindigan to sing the word. Akala niya ang principle na ito ay nangangahulugang pag-awit ng Biblia mismo. Na para bang tayo ay kukuha ng Biblia at aawitin natin ng Biblia. Akala niya ganoon ang ating principle pag sinabing to sing the word. Akala niya lahat ng nilalaman ng Biblia ay aawitin natin. Akala niya naninindigan tayo na lahat ng bahagi ng Biblia ay dapat kantahin, word for word. Ang sabi niya,
Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita, hindi kantahin. Yun ang sabi ni Reverend Flores. At anong ibig sabihin ni Reverend Flores dun sa salita? Nasabi niya, ipangaral ang salita, hindi kantahin. Pakinggan ninyo ang sinabi niya. Hindi ginawa ang Biblia para kantahin. Akala niya na ang kinakanta natin ay ang Bible. Akala niya na ang prinsipyo natin sa pag-awit ay pwedeng kantahin basta nasa Bible lang. Kung totoo ang sinasabi niya na ang salita ay dapat ipangaral at hindi kantahin, ibig sabihin yung word for word ng Bible, kasi nga nanggagaling siya sa argumento na kung ano lang ang kinasihan ay yun lang ang kakantahin. Ibig sabihin ng mga salmo ni David. Kung ganito ang argumento niya, nagkakamali siya. Ang sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 4 verses 1 hanggang 4, ipangaral mo ang salita at ang kahulugan ng salitang ito ay doktrina o aral, specifically sound doctrine, hindi yung word for word. Ang ibig sabihin ni Pablo, ipangaral mo ang nilalaman ng scripture at hindi bawat salita ng scripture. Hindi natin ipinapangaral ang Biblia, so to speak. Ang ipinapangaral natin ay ang salita ng Diyos na nasa Biblia. Ang nilalaman at doktrina ng scripture ang ating ipinapangaral. Ang salita ay ang katotohanan at si Kristo ang katotohanan. Hindi tayo nangangaral na para bang binabasa lang natin yung Bible word for word. Ipinapaliwanag natin ng Bible at ipinapahayag natin si Kristo. Ipinapangaral natin ang salita. Kung titingnan natin ang argumento ni Reverend John Flores na ang Biblia ang Biblia ay dapat ipangaral at sabi niya ang Biblia ay ginawa upang ipangaral at hindi kantahin. Sinasabi ko sa inyo, hindi niya ipinapangaral ang Biblia. Kahit kailan na hindi niya ipinangaral ang Biblia. Dahil ang pagkaunawa niya sa word ay yung word for word, yung inspired scripture. Ang Biblia na hawak niya ay hindi inspired. Ang salita ay maaaring awitin, mga minamahal. Hindi tulad ng sinasabi ni Reverend Flores na hindi daw pwede, sinasabi natin na maaaring awitin ang salita. Hindi ang Bible, kundi ang salita na nasa Bible. Imposibleng maawit natin ang Bible kasi hindi naman inspired ang KJV at ABAB o yung bagong ang Biblia. Ang tumpak na principle ay to sing the word. Kung ano ang doktrina ng Biblia, yun ang ating aawitin. Kung ano ang nilalaman ng mga salmo, yun ang ating aawitin. Kaya tayo gumagamit ng versification dahil nakita natin ang versification ay tapat sa kung anong sinasabi ng salmo. Ang argumento ni Reverend Flores sa exclusive psalmody ay ang mga salmo daw ay inspired. Ito daw ay kinasihan ng Espiritu at wala tayong tutol dun. Ito ay kinasihan hindi katulad ng mga hymns at wala ulit tayong tutol dun. Ang mga himno ay hindi kinasihan. Ulitin ko, ang mga hymn ay uninspired. Wala tayong sinasabi na ang mga salmo ay maikukumpara mo sa mga himno na para bang kapantay ng mga salmo ang mga himno. Ang mga himno ay gawa lamang ng tao, ngunit ang mga salmo ay gawa mismo ng Diyos. Ngunit inaawit natin ang mga salmo hindi dahil ito ay inspired, kundi dahil nasa mga salmo ang salita ng Diyos. Hindi ito usapin kung ano ang inspired o hindi inspired. Ang usapin dito, kung naroon ba talaga ang salita ng Diyos. Kaya natin ipinapangaral lang, kaya natin inaawit ang mga salmo, hindi dahil ito ay inspired, kundi naroon ang salita ng Diyos. Ang pag-awit ng salita na nasa mga salmo ay hindi maituturing ng mga piping larawan na sinasabi ng katekismo o mga Diyos-Diyosa na hindi nakakarinig. Kahit ang pag-awit ng mga himno na
ating nalaman na naroon ang salita ng Diyos. Oo, ang mga himno na hindi kinasihan ng Diyos pero inaawit natin, kagaya ng Praise God. Kasi nga naroon ang salita o katotohanan. Naroon si Kristo sa Praise God, from whom all blessings flow. Ang sabi ni Reverend Flores, ang mga salmo ay ang awit na ang Diyos mismo ang gumawa at ito ang gusto niyang marinig na awitin ng kanyang bayan. Ang argumentong ito ay walang saysay. Kaya mo inaawit ang salmo dahil yun ang inspired. Nasasabihin mo, ang ginihingi lamang ng Diyos ay yung mga inspired na psalms. Pero ang argumentong ito ay madaling makahikayat ng maraming mangmang. Katumbas yan ng sinasabi niya sa akin noon, yung sinabi niya sa akin noon, na pinaglalaban ko ng mga sanggol lamang ng mga confessing member ang dapat bautismohan sa iglesia. Ito ang sabi niya, pakinggan ninyo. Ang Reformed tradition ay hindi apostoliko at man-made tradition lamang ito na hindi mandated ng Scripture. Marami siyang may hikayat sa ganong mga salita kasi ang sinisigaw niya ay sola scriptura. Pag sinabi niyang inspired ang psalm at ito lang ang ating kakantahin, madali ka makahikayat pag ganon. Pero mga nahikayat mo, purong mangmang. Yan ang mga salitang hanggang ngayon. Yung sinabi niya ng Reformed tradition ay man-made lang at hindi mandated ng Scripture. Yan yung mga salita na hanggang ngayon na hindi niya pinagsisisihan. Yan din ang mga salitang tinanggap ng kanyang council na sunod-sunuran lamang sa kanya kabilang ng 2 pastor na sunod-sunuran lamang sa kanyang kalooban. Nagtatago si Reverend Flores sa argumento na sola scriptura, na wala siyang pinagkaiba sa sinasabi ni Balaam. Ano sinabi ni Balaam? Pakinggan ninyo ang sabi ni Balaam. Hindi ako maaaring lumampas sa utos ng Panginoon kong Diyos, na ako'y gumawa ng kulang o higit. Ang sabi ni Reverend Flores, kung ano lang sinabi ay yun lang, walang dagdag, walang bawas. Hindi naman sinabi ni Balaam. At si Balaam ay isang bulaang propeta. Si Balaam ay nakatingin sa mga pakinabang na ibibigay sa kanya ni Balak at ng mga Amonita. At ganun din si Reverend Flores. Kaya lamang nag-iingay ang ministrong ito ay upang mapansin siya ng Remnant Reformed Church na ngayon ay pinangungunahan ni Reverend Lanning. Alam niya na imposibleng maawit ang inspired psalms. Alam niya na imposibleng maawit ang kinasihan ng Diyos ng mga salmo. Imposible yon dahil hindi naman tayo nakakaintindi ng Hebreo. Kaya nga sabi natin kanina, ang pag-aawitan ay ang mga letra na may sukat at musika ng mga lengguwahe na nauunawaan natin. Ito man ay sa Ingles o sa Filipino. Kung ang sasabihin niya ay dapat ang kakantahin lang ay yung 1912 Psalter o ang Scottish Psalter, nagkakamali siya. Pero kailangan niyang manindigan na inspired lang ang kakantahin. Ginagawa niya ito para mapansin lamang siya ng Remnant Reformed Church at malinaw yun. Kahit alam niya na imposible namang makanta ang mga inspired na psalm. Ang 1912 Psalter ay hindi inspired kahit pa yung Scottish Psalter. Kahit ang Scottish Psalter na galing mismo sa Hebreo. Isang kasinungalingan ng ganitong turo na nagpapabigat lamang sa iglesia ng Panginoon. Kung inspired ang aawitin at ang inaawit nila Reverend Flores ay ang 1912 Psalter, tigilan mo na lang ang paikipaglaban mo sapagkat magdadala ka lamang nito sa mga walang katapusang mga katanungan. Kagaya na lamang, gaano kalapit ang ating versification sa Psalm? Ano ang ating aawitin? Yung Scottish Psalter ba o yung 1912? Kung pipiliin ninyo ang Scottish Psalter dahil nagmula mismo ito sa Hebreo, mawawalang saysay na ang KJV. Ibig bang sabihin, pwede nating ipangaral mula sa Scottish Psalter ang Salmo dahil nagmula ito sa Hebreo?
Dadalhin ka lamang nito sa mga walang saysay na katanungan. At ang nakakalungkot pa dito, pakinggan ninyo ang sinabi niya patungkol sa Synod of Dort. Kasi nga, sa Article 69 ng Synod of Dort ay kasama yung mga himno. Hindi lamang yung Salmo ni David, kundi pati mga himno. At yung mga ibang himno doon ay hindi na applicable sa atin dahil lumipas na yun, mga Dutch Psalter ang ginamit doon. Sabi niya, alam din ng Synod of Dort na hindi yun ang wasto dahil hindi pinapakanta ng Diyos ang buong Biblia sa atin. Naunawaan niyo ba yung sinabi niya? Ang ibig sabihin ni Reverend Flores, tayo ay nakatindig sa isang tradisyon ng 69th article ng Church Order sa isang bagay na nagkamali ang Synod of Dort. Yun ang ibig sabihin nun. Alam ng Synod of Dort na mali yung ginagawa nila pero ginawa pa rin nila. Di ba yun ang ibig sabihin ng kahangalan? Ibig sabihin yung ginagamit natin na 69th article of the Church Order ay based sa foolishness o sa kahangalan ng Synod of Dort. Walang pakundangan ang pastor na ito sa paglapastangan sa ating Reformed tradition. Kung pinayagan ng Article 69 ng Synod of Dort ang mga hymn, ang ibig sabihin lang nito, ang ating iglesia ay hindi exclusive psalmody. Sapagkat nauunawaan ng Synod of Dort na maging sa mga himno ay naroon ang salita ng Diyos. Sa pagkakaalam ko hanggang ngayon ay hindi pa rin inaawit ng church ni Reverend Flores yung inspired Psalm of David. Kahit ilang beses siyang sumigaw, hindi niya inaawit ang inspired Psalm. Bagamat sinabi nila hindi na natin kakantahin yung praise God at ang kakantahin na lang natin ay yung Psalter 268, kahit yung Psalter 268 ay hindi ang Salmo ni David. Sapagkat yun ay versification lamang ng Psalm, hindi yun inspired. O ipipilit nila ang kanilang sariling batas at panuntunan sa panambahan. Makikita mo pa rin na ang iglesia ni Reverend Flores ay kulang. Mapapahamak sila sa sarili nilang prinsipyo ng panambahan. Mapapahamak sila sa kanilang ginagawa na sinasabi nila nagkakasala ang mga hindi nagkakasala. Na kapag umawit ka ng himno ay nagkakasala ka dahil based ito sa second commandment. Mga kapatid, hindi kayo nagkakasala sa inyong pag-aawitan ng himno. Dahil nasa praise God from whom all blessings flow at sa iba pang mga tapat na himno ang salita ng Diyos. Kung nasaan naroon ang katotohanan, ay naroon ang salita ng Diyos. Ang nag-iisang prinsipyo lamang na alinsunod sa RPW ay to sing the word. Ito ang requirement ng RPW, nothing else. Kung ikaw ay magdadagdag pa sa RPW at sasabihin mo hindi, psalm lamang ang kakantahin, walang hymn, ikaw ay naglalagay ng mga piping Diyos-Diyosan sa iglesia ng Panginoon. Nagbibigay ka ng mabigat na tanikala sa iglesia ng Panginoon. Si Kristo ay hindi nalulugod sa ganong pag-aawitan. Ipapahamak sila ng kanilang mga salmo. Ang ating pag-aawitan ay utos mismo ng Diyos. Hindi natin kinakanta ang isang himno kagaya ng praise God dahil ito ay hindi pinagbawal ng Diyos. Paninindigan tayo. Iniutos ng Diyos na awitin ang praise God. Sapagkat ang RPW, ang hinihingi nito ay to sing the word. At kung nasaan ang salita, naroon ang ating pag-aawitan. Ito man ay versification ng psalm, ito man ay iba pang mga bahagi ng scripture, o ito man ay isang hymn. Ang salita ng Diyos ay sentro ng ating panambahan. Salamat.
Maraming salamat po, Reverend Pascual. Mga kapatid, meron po ba tayong mga katanungan para kung meron po ay masagot ito ni Reverend Pascual? Okay. Anyone? Okay po. Maraming salamat po. Nagkakaroon po man tayo ng 15 minutes break. And then, continue po natin yung second speech ni candidate Tyler. Maraming salamat po.